Magandang umaga sa inyong lahat or good morning na naman sa inyo. So, natagalan tayo sa pagbisita nitong ating mga bonsai materials dito sa aking bonsai or maliit na bonsai garden dahil pabugso-bugso ng ulan ngayon. So, today is nag-celebrate ang aming lugar ng City Pista. So, may maraming mga tao sa labas nagpuntahan sa bahay-bahay para mamimista. So, this is Sampalok. Dinadala ko kasi matagal ko na itong gupitan sana. Kaya lang may nagpunta dito kasi sabi pagdating middleman lang siya. Gusto sana niyang bilhin itong sampalok na ito. Kaya lang is mag 1 week na hindi man siya nagsipag diri or nag-ari diri. So, ang gawin ko is gugupitan ko na lang ito para kasi out of form na siya pero ito pa rin ang forma niya. Tapos may nakita ako dito sa baba. Yung mga bonsai materials, yun ang isi-share ko sa inyo. Try ko maiayos. So ito yung itsura niya. Sobra ng tanda. Tapos hindi masyadong malaki yung puno niya. Kaya lang ang nangyari is parang hindi siya proportion kasi tikling. So hindi maganda. Pero ang nakagandahan dito is may dalawa siyang bunga. Yan, solo na bunga. So, ito ang gugupitan ko ngayon. Then after that, dito sa baba. Yan. So, na-abandon na mga bonsai materials. May Argao Taiwan dito. So, dili kayo maklaro sa Manila Pit. Wala. So, basta, mga tatlo itong nasa baba. So, ito ang kukunin ko tapos aayusin ko para ma-share na naman sa inyo. So ito ang aking buhay everyday. So naghintay ako yung sinasabi na may nag-utos yung middleman na may dato daw na interesado magkaroon ng bonsai na sampalok. Pero dili man nag-ari diri, wala man nag-ari. So gawin ko na lang, gupitan ko na lang ito. So pag gusto na niyang kunin ito, upaw na ni. Ano ko ito? Okay na. So ito na naman. So ito lang ang dalhin ko doon. Tapos ito ang tatrabahoin ko. I-share ko sa inyo. Dahil ito naman ito parang mga bonsai materials na na-abandon. Kaya pa sa Argao Taiwan. So, punta na tayo doon. So itong bonsai materials na ito, it is pukinti. So lipot na tayo. So ang ginawa ko ito kasi nag-design ako ng iba-ibang design niya, yung manggaya tayo sa mga kasama natin na master ba. So ginawa ko ito yung mga sanga puro drop tanan. Pababa, punta baba. Kaya parang wala may na mangyari, hindi man parang hindi successful. So try ko lang ibalik sa dati niyang itsura kung anong resulta pag magupitan ko na ito. So no assurance, so hindi ako makapaniguro na maging maganda ito after magupitan ko. Kasi sa nakita ko parang ang gulo. So
So ito ang buhay sa mahilig tayo sa bonsai, kahit ano na lang ang nasa isip natin, basta lang being an artist, maka-design lang ng kakaibang ditsura. Pero itong ginawa ko is nanggaya naman ako sa iba na mga master din. So hindi na ito kaibang itsura, it is normal sa others o sa mga master na ganito. Kaya lang sobrang gulo kasi itong pukintin ito is yung mga sanga niya, kahit saan nagpunta yung mga direction. Ganito na ang itsura niya. May mga sanga ako na tinatanggal kasi sa tingin ko parang sobrang crowded. So ang gusto ko sana itong portion is mapuno ng dahon yung pababa, pero hindi man magpino ang dahon, so pinili ko na lang na wala siyang dahon yung ganito, or bago siyang salingsing pa. So like ito, tanggalin ko ito kasi nakaharang man sa trunk dito sa likod. Yan. So ito, tanggalin ko ito para ma-clear. So sacrifice. So yun ang itsura niya. Dito yung front. Yan. So ang gusto ko sana is yung dahon lumiliit, kaya lang hindi lang lumiliit pa. This is a Pokinti bonsai materials. Then ang design ko nito is parang drop off siya. So puno na gamot. So try ko na lang lagyan muna itong abono bago ko ito iripat. Then ito na ang itsura niya. Yan. So try natin iikot kung maganda bang tingnan. So hindi siya masyadong maganda, pero at least may ganito akong design. Baba natin ito. So ito na naman ang sunod. Pakita ko na lang sa inyo kasi ito is Argao Taiwan. Then ang ginawa ko nito para lumalaki yung punuan niya is gisalapid na ko ni daghang kay punuan, maraming punuan sinasalapid ko. Dahil yun, pabayaan na ako siya. So ang gawin ko sa ngayon is trim na lang, parang ibibilog ko na lang. So sakala ko na ito like i-wire kung sakali mulabong na siya. Kasi maganda man siyang tingnan, i-focus ko mamaya yung style niya kasi sinalapid ko yung punuan. So gawin ito is gupit kay gupit na lang, then pawad ulit. Then pag lumalaki na ito mga sanga, din nakaporma na siya parang bilog, saka ko na lang siya iayos. So ito yung itsura sa aking Argao Taiwan. Ang ginawa ko, gisalapit na ko ang punuan, dinulubid ko, anong tawag yun sa Tagalog, para maging malaki siya. Kasi pag ito lang, itong isang puno lang ito, kung ito lang isa, maliit. So ginawa ko, nagkuha ko ng maraming puno ng Argao Taiwan na maliit pa, tapos sinalapit ko, kaya nagaganito, naka-produce ako ng malaki ang itsura niya. So itong sa taas, ginukumpitan ko na kanina, is pabayaan ko lang muna ito. Pag lumalaki na ito, mga saka ko na ito i-arrange tapos i-wire.
So yan ang itsura niya. So for this morning, ito lang masashare ko sa inyo paano ko ginawa na lumalaki yung punuan ng aking Argao Taiwan sinalapig ko. At saka itong aking pokinti na nagawa ko ng design para mayroon akong ganito din. So ito is hindi akong original ito. Gumagaya lang ako sa mga kasamahan ko na mga master about bonsai making, kaya nagkagunon ako ng ganito. Hindi masyadong magandang tingnan pero para sa akin maganda na kasi at least may ganito akong itsura. At saka yung sampalo kong na ginugupitan ko kasi akala ko may bumibili na tapos hindi man nagbalik in 1 week na, so ginugupitan ko na lang. So pagbalik niya rito is konti na lang yung dahon. So for this morning, yun lang ang mati-share ko sa inyo about kung anong ginagawa ko dito sa aking bonsai garden everyday. Just sharing lang po. Maraming salamat sa panonood. Good noon sa inyong lahat. Bye bye.